Yan. Marami pong tao sa mundong ito ang masasabi po nating buhay. Okay? Ngunit sa totoo lang, ay hindi po totoong nabubuhay. Yes, humihinga po sila, kumakain, gumagawa, ngunit deep down inside, sila po ay spiritually empty. Sila po ay spiritually bankrupt. But praise God po sa isang maiksi ngunit very powerful verse sa Galatians, ipinahayag po ni Apostle Paul ang true secret of life. Not just existence, but eternal, spirit-filled life. So ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayon ay living dead, but fully alive. Ang atin pong text ay mula po sa Galatians chapter 2, verse 20, kung saan po nakasulat, ang sabi po ni Apostle Paul, "My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God, who loved me and gave Himself for me." Ang verse po na ito ay may ko-consider po nating heartbeat ng discipleship. Hindi lang po ito tungkol sa pagkilala kay Jesus, ito po ay tungkol sa dying to self at pagpapahintulot po kay Jesus na mabuhay sa pamamagitan po natin. Point number 1 po, yung Paul's declaration of identity. Again, balikan natin yung ating teksto, yung unang part po ng Galatians chapter 2 verse 20. My old self has been crucified with Christ. Actually, sinulat po ito ni Apostle Paul, ang Book of Galatians sa church na nag-struggle po sa mga false teachers na ipinipilit sa mga Christians noon na kailangan nilang sundin ang mga batas ng Judaism upang sila po'y maligtas. Hinarap po ito head-on ni Apostle Paul. Kaya doon po sa Galatians chapter 2, inihayag niya na ang kaligtasan po ay makakamtan lamang sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Jesus at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas o mga regulations. Ang mga salita pong crucified with Christ ay nangangahulugan na to be crucified together or to die together. So sinasabi po rito ni Apostle Paul nang mamatay si Jesus sa cross, ang kanyang sinful nature ay naipakong kasama po ni Jesus. Ito po ay hindi isang talinghaga, ito po ay isang spiritual reality. Sa culture po ng Rome, ang crucifixion po ay sumisimbolo sa ganap na kamatayan at katapusan. Lahat ng naipako po kasi sa cross ay namatay. Wala po isa man sa kanila ang nabuhay. Kaya binanggit po ni Apostle Paul, the old me is dead, meaning completely gone. Basahin po natin na nakasulat po sa Book of Romans chapter 6 verse 6. We know that our old sinful selves were crucified with Christ so that sin might lose its power in our lives. We are no longer slaves to sin. Ang salita pong crucified ay nagtuturo ng isang once and for all event. Nang tanggapin natin po si Kristo, na-experience po natin ang kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya dapat lang na hindi na natin binibigyan po ng puwang ang kasalanan, ang pagiging makasarili, at ang pride sa atin pong buhay. Nabasa ko po ang isang sinulat ni John Piper, and I quote, "Christianity is not about merely being nice. It is about being made new." Ito po ang katotohanang inihayag ni Paul. Hindi ka lang naging better version of self mo, naging bago kang nilalang. Now, imaginein po natin ang caterpillar. Madalas ko po itong ma-example, no? Ito po ay nagapang, nakain. Ngunit sa sandali pong nagtago ito o magtago ito sa kanyang cocoon, may himalang nangyayari. Hindi lang siya nagkaroon ng pakpak. Ito po ay sumasailalim din sa ganap na transformation o pagbabago. Nawala ang kanyang lumang katawan, napalitan na po ito ng bago. So nung lumabas po ng cocoon ang paru-paro, hindi na po ito gumagapang, lumilipad na. Yan po ang mabuting balita. Tayo po ay makasalanan na binago po ng biyaya ng ating Diyos. Nang sandaling tinanggap po natin si Jesus, namatay na tayo sa ating dating pagkatao at bumangon po sa bagong buhay kay Jesus. Point number 2, the exchange of lives. Again, sa Galatians chapter 2 verse 20, yung second part, nakasulat naman po ang sabi ni Paul, "It is no longer I who live, but Christ lives in me." Dito po, inilalarawan po ni Paul ang exchange of lives.
Hindi na siya ang nabubuhay, kung hindi si Kristo na ang nabubuhay sa Kanya. Ang Christianity po ay hindi tungkol sa sobrang pagsisikap natin. Ito po ay tungkol sa lubos na pagtitiwala natin. Hindi po ito tungkol sa self-improvement. Ito po ay tungkol sa Christ empowerment. Doon po sa Book of Colossians chapter 3, verses 3 and 4, it is written, "For you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God. And when Christ, who is your life, is revealed to the whole world, you will share in all His glory." Kapatid, ang buhay mo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Ang ibig pong sabihin, ang identity mo ay wala sa iyong trabaho, sa iyong posisyon. Ang identity mo ay wala sa iyong pamilya o wala maging sa iyong mga kabiguan. Ang identity mo ay na kay Jesus. Ang sabi nga po ni Tim Keller, and I quote, "The gospel is not that we live for Jesus, but that Jesus lives in us." Ito po ay isang malaking pagbabago. Kapag gumising ka sa umaga, sinasabi mo ba, paano ko mabubuhay para sa Panginoong Hesus ngayon? O ang sinasabi mo ay, Panginoong Hesus, mabuhay po kayo sa pamamagitan ko ngayon. Of course, mas maganda po yung ikalawa. Now, let me give you an example. Ano po? Ang isa pong guantes o yung gloves, yan po yung walang kapangyarihan sa sarili niya. Malata po ito at walang buhay. Ngunit kapag ipinasok ang kamay dito, gumagalaw ito ng mayroong pong layunin, mayroong pong purpose. Ang guantes ay hindi nakakakilos sa kanyang sarili. Sumusunod lang po ito sa pagkilos ng kamay na nakasuot sa kanya. Sa ganito rin pong paraan kapag nananahanan si Kristo sa atin, ang mga salita natin, mga gawa natin at mga hangarin natin ay susunod sa Spirit ng ating Panginoon. You see, you are not empty. Kapatid, nasa iyo ang presence ng Diyos. Point number 3, the faith that sustains. Again, Galatians chapter 2, verse 20, yung third part. Ang sabi ni Paul, "So I live in this earthly body by trusting in the Son of God." Ito po'y nangangahulugan ng lubos na pagtitiwala. Hindi ka lang sa simula magtitiwala, magpapatuloy kang nagtitiwala, nananampalataya. Sa Book of Hebrews chapter 10 verse 38, mababasa po natin, "And my righteous ones will live by faith, but I will take no pleasure in anyone who turns away." Ito po ang sinabi ng Panginoon. So ang pananampalataya ay hindi po minsanang prayer lamang. Ito po ay habang buhay na pagsuko at pagtitiwala po kay Jesus sa halip na pagtitiwala sa sarili. Ang sabi po ng yumaong si Charles Stanley, and I quote, "We must trust God not because of what we see, but because of who He is." Yan po ang pananampalataya. Ang pagtitiwala sa hindi nagbabagong karakter ng Diyos. Kahit gaano kagulo o ka-chaotic ang atin pong situation o ang atin pong circumstance. Doon po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, it is written, "For we live by faith, not by sight." Ito po ang kaibahan ng believer sa mga hindi believers. Namumuhay po tayo bilang mga believers sa pananampalataya at hindi po ayon sa mga bagay na nakikita. Kapag dumarami ang mga bayarin, kapag bumabagsak ang kalusugan, kapag nasisira ang relasyon, sinasabi pa rin po ng pananampalataya, "Jesus, sapat ka po para sa akin. You are enough for me." Sinasabi po ng ating mundo, maniwala ka sa sarili mo. Pero sinasabi po ng mabuting balita, itakwil mo ang iyong sarili. Pasanin mo ang iyong krus at sumunod ka kay Jesus. Point number 4, the heart of the gospel. Galatians, yung last part po, chapter 2, verse 20. "Who loved me and gave Himself for me." Sa punto pong ito naging personal ang mga salita po ni Apostle Paul. Si Jesus ay hindi lang po namatay para sa mundo. Namatay siya para sa iyo, kapatid. Namatay siya para sa akin. Kusang loob po na ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili sa kamay ng mga makasalanan dahil sa kanyang pong pag-ibig sa iyo. Sana ma-realize mo yan. Ang sabi po ni Jesus sa Book of John chapter 15 verse 13, "There is no greater love
than to lay down one's life for one's friends. Ang cross ay hindi po isang trahedya. Ang cross po ay isang divine exchange. Inako po ni Jesus ang iyong kasalanan, ang iyong guilt, ang iyong shame. At ibinigay niya sa iyo ang kanyang katwiran, ang kanyang kapatawaran, at ang kanyang buhay. Si R.T. Kendall po ay nagsabi ng ganito, Jesus didn't die to make bad people good. He died to make dead people live. Yan po ang katotohanan, kapatid. Tayo po'y patay sa kasalanan. Ngunit ang pag-ibig po ni Jesus ang muling bumuhay po sa atin. We have been born again. Hindi lang po tayo nilinis ng dugo ni Jesus. Ito po ang nagbalik sa atin mula sa spiritual na kamatayan. So kapatid, tinatawag tayo ng ipinakong si Kristo na namamatay sa ating pride, sa ating kasalanan, sa ating self-sufficiency to rise again in His life. Point number 5, live the crucified life. Ito po ngayon ang challenge sa atin. Ito po ngayon ang encouragement sa atin. Ang mabuhay sa pangalan ni Jesus ay mabuhay differently. Hindi mo pagmamayari ang iyong buhay. Pagmamayari ka ni Jesus na namatay at muling nabuhay para sa iyo. Katotohanan yan na hindi mapapasinungalingan. The crucified life is a daily death to self and a daily rising in Christ's power. Doon po sa book of Luke chapter 9 verse 23, sinabi po ni Jesus, pakinggan niyo pong mabuti, if any of you wants to be my follower, my disciple, you must give up your own way, take up your cross daily, and follow me. Hindi po ito isang comfortable Christianity. Ito po ay committed Christianity. Living a crucified life means living for eternity at hindi para sa approval lamang ng mundong ito. Ito'y nagpapatawad kapag nagawan ka ng mali, kapag na-offend ka. Ito po'y naglilingkod kahit pagod ka na. Ito po'y nagmamahal kahit hindi ka na-appreciate dahil si Kristo ang buhay mo. Gusto ko pong i-share sa inyo yung sinabi po ni Max Lucado. Ang sabi po niya, God never said the journey would be easy, but He did say the arrival would be worthwhile. So kapatid, die to sin, rise to life. You see, the cross is where death ends and life begins. Again, ang sabi po ni Apostle Paul, it is no longer I who live, but Christ lives in me. So kapwa ako disciple ng ating Panginoong Yesus, let's all live the crucified life. Tayo po'y mag-pray na, mga kapatid. Heavenly Father, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito sa itinuro mo po sa amin that we should all live a crucified life. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami po'y patuloy mong tinatransform according to the likeness of your Son, Jesus. Lord, we thank you. We bless you. Bless us all, my Lord God. Continue to be with us. Bless the Holy Spirit to guide us and lead us in our intercessory prayer. Pagpalain mo po ang mga anak mo, Panginoon. Kaya mo, Lord, na magsilbing napakagandang aral para sa amin ang amin pong napag-aralan ngayong gabi. And starting today, tonight, my Lord God, teach us, blessed Holy Spirit, to live a crucified life. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen. Glory to God. Hallelujah. Maraming salamat po, Thank you, mga Lord. kapatid. Gandang gabi po sa ating lahat. Salamat po for joining us dyan sa live. God bless po. Pwede po kayong pumasok.